ginagawa mo lang daw to kasi hindi ka raw pinili na vice presidential running mate ni Duterte noong 2016. Paulit-ulit yun eh. So ano sagot mo dito? Unang-una, ano yan, ano? Napaka-petty nun, no? Ano ka, para kang tantrums na i-release mo yung buhay mo, lahat-lahat na, for so many years, just because of that, no? Pero ganito yan, hindi po totoo yan. For the end time, hindi totoo yan. Nung pinag-meet kami ng common friend namin, dito sa Pasig, ito sa Ortigas, hindi yan sa Davao, as Davao. Bicling. Pumunta siya ng Bulacan. At nag-meet kami sa Ortigas. I think sa Richmond yata yan. Tumakbo kong presidente kung kita vice president. I'm honored. I'm so honored. Sek Lamas. Pero anyway, ganito, no? Noong nag-meet kami sa Ortigas, si Bongo talagang parang aide-camp lang talaga, no? Si Bong. April of 2015. April of 2015. Nung time na yon, si Duterte sinasabi niya hindi siya tatakbo. Kaya nung nag-meeting kami, sabi niya, Senador, unahin na kita, hindi ako tatakbo pagka-presidente. Ganun ba? So, walang yung dumating sa punta na baka pwede nyo akong gawing vice president. Una-una, wala nga siya sa rating nun eh. Why would I even do that? Kung hindi, lahat kasi yung aming grupo, no, yung mga magdalo, kinakausap, gusto nilang kausapin namin lahat ng principals. Si Senator Brisco, si Secretary Mar, tapos siya, si Duterte, pinuklot. Gusto lang makausap para kung kanino kami kakampi. Di ba? Ngayon, Duterte, ang pambungad niya, April of 2015. Wala pa sa survey. Sabi niya, hindi siya tatakbo. O sinabi niya, hindi ako tatakbo. Hindi nagkwentuhan na lang kami. So, kumbaga, kasi gusto namin malaman kung sino susuportahan namin. Gusto namin malaman ano ba yung idea niya, paano patuloy yung bansa. Alam niyo bang yung si Duterte, sa usap namin na 1.5 hours, nung time na yon, ni isang segundo hindi niya dinubot tungkol pag-usapan yung bayan. Kung ano-anong kabastusan, anong pinag-usapan, yung kanyang mga war stories, pinatay niya to, yung mga ganon, nagpapa-impress siya na macho siya. Akala niya siguro may impress ako sa kanya. Pero the effect was different. Kaya I went back to our group, sinabi ko, hindi natin pwedeng suportahan itong tao ito, may tama sa utak. That's almost exactly the way I said it. Kasi sabi ko may hitman mindset. So eventually, we supported the Senator Grace Poe as early as June of 2015. So, ganun yung naging pangyayari noon. Pero nung lumabas na eventually si Duterte, nag-file siya, lahat nung pinag-usapan namin, bumalik sa akin. Sabi ko, hindi ito pwedeng maging presidente, kailangan pigilin ito at any cost, no? Kaya, yun, talagang inarang natin yan na all the way ng 2016. Si Paglaw, bagman yan ni Bongo. Si Bongo, bagman ni Duterte. So, kumbaga, that's how their relationship goes yun yung may mga layer. Yun yung layer nila. Pero pinapaputok nila na bata ko ito para kahit siya na lang ang pumuronta, susundin pa rin. Ganon. Diba? Pagka si Bongo ang umarap nun, that is Duterte speaking. Hindi Right. Ganon din yung Christopher Lau. Pagka nag-transact yan at humingi yan kung magkano komisyon, that is Bongo speaking. Ganon yun. Kasi age na makilala nyo na bata nila yun. So, kaya ka na resto. Yeah. Oo. Sa PSDPM. Oo. Buti nga,
alam niyo bang muntik pang ilagay sa Office of the Ombudsman yan si Christopher Lau? Gawing Deputy Ombudsman para talagang maproteksyonan siya at yung mga kasama nila. Buti na output yun.